po mga kuya, kumusta po kayo at nawa nasa mabuting kalagayan po kayo mga kuya. Ang topic natin for today ay ang mga pari-ama ng pananampalataya. So ayon sa mga protestante, mali raw ang pagtawag sa pari na ama dahil iisa lang ang ama na naroon sa langit. Mababasa natin sa Matthew 23 verse 9. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang iyong ama, ang ama na nasa langit. So ang sagot natin dito po mga kakuya ay ito ang ating sagot. Ang pagtawag ng ama sa mga pari ay ito'y tinatawag sa English na father, no? Ay hindi ang ibig sabihin sa sinasabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 23 verse 9, no? Dahil hindi ang mga pari ang sinuway ng Panginoong Hesus kundi ang mga tagapagturo ng kautusan at mga parisiyo. Ano, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga parisiyo, mga mapakunwari, nagbibigay kayo ng ika-10 bahagi ng maliliit na mahalamang tulad ng yerbuwina, ruda at linga. Ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang paghahabag, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinakaligtaan ang ibang utos, no? Kinakaligtaan ang ibang utos. Mababasa natin mga kakuya sa Matthew 23 verse 15. Ang mga parisiyo ay isang grupo o tinatawag na sekta ng mga Hudyo na ibibihasa sa mga kautusan ng Diyos. Ngunit mapagmataas at mapagkunwari, kaaway ng Panginoong Hesus. Mababasa natin sa Matthew 23 verse 13 hanggang 36. Sinasabihan ng Panginoon ang mga Hudyo na huwag silang tatawag ng ama kahit kanino dahil sa ginawa ng mga parisiyo na mapagmataas. Mababasa natin sa Matthew 23 verse 4 hanggang 6. Ang mga pari ay tinatawag na ama hindi dahil kinikilala sila bilang Diyos, kundi dahil sila ay ama sa pananampalataya po mga kuya. Malinaw itong maunawaan sa sulat ni San Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto. Kahit magkaroon pa kayo ng napakaraming tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, isa lamang ang iyong ama sapagkat kayo'y naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo Hesus sa pamagitan ng magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. So therefore dito sinabi ni Apostol San Pablo na talaga siya ay ama sa pamagitan po ng pananampalatayang Kristiyano, no? At mababasa natin sa 1 Corinto 4 verse 14. Malinaw na kinikilala ni San Pablo ng mga anak sa pananampalataya ang mga Kristiyano sa pamagitan ng magandang balita ng kanyang ipinangaral. Ibig sabihin si San Pablo ay ama ng mga Kristiyano sa pamagitan ng magandang balita. Sa ikalawang sulat ni San Pablo sa taga-Korinto, sinabi niya, ako'y nagsasalitang tulad ng isang ama, kaya buksan naman ninyo sa amin ang iyong puso tulad ng ginawa namin sa inyo. Mababasa natin sa 2 Corinto 6 verse 13. Si San Pablo ay naglingkod sa Diyos bilang isang pari sa pagpangaral ng magandang balita. Mababasa natin sa Roma 15 verse 16. Dahil ang mga pari ay ama sa pamagitan ng magandang balita, kinikilala rin sila ng mga Kristiyano na ama. Ang mga pari ay ating ama ng pananampalataya kay Kristo sa pamagitan ng magandang balita. Kaya si San Pablo ay tumawag sa mga Kristiyano na anak, no? Si Pilimon, babasa natin sa Pilimon 1 verse 10. Pilimon 1 verse 10 ay nakiusap sa iyo para kay Osisimo na aking anak sa pananampalataya. Ako'y naging isang ama sa kanya habang ako'y nakabilanggo. So sa sulat din ni San Pablo kay Timothy, sinabi niya kay Timothy na tunay kong anak sa pananampalataya, no? At mababasa natin sa 1 Timothy 1 verse 1 hanggang 2. Sulat naman ni San Pablo kay San Tito, sinabi niya, sumulat ako kay Tito na tunay kong anak sa pananampalataya. Mababasa natin sa Tito 1 verse 4. Si Juan din tinawag niyang mga anak
ng mga Kristiyano. Mga anak, na isinulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama na si Jesucristo na isang matuwid. Mababasa natin sa 1 Juan 2 verse 1. Kapag ang isang tao ay tatawaging anak, ang tamang isasagot ay ama o father. Hindi siya sasagot ng kapatid o uncle o kumpare. O ang tama ay ama or father. Kaya tinatawag nating father ang mga pari dahil ang mga anak nila tayo sa pananampalataya po, mga kakuya. So, may tinatawag na ama sa aklat ng Genesis ay pinahayag ng Diyos dito. Sa lupa nang pwede tayong tumawag ng ama bilang pagkakilala sa katayuan tulad ni San Abraham na ginawa ng Diyos na ama ng mga bansa. Genesis 17 verse 5. At hindi natatawaging ang pangalan mong Abraham, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. No, si Santiago Apostol ay tumawag kay San Abraham na ama. Santiago 2 verse 21. Ang ating amang si Abraham ay kinalulugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dampana ang anak niyang si Isaac. Hindi ba? Si San Abraham ay ama ng mga sumampalataya sa Diyos. Roma 4 verse 11. Tinuli siya bilang tanda na siya'y ituturing na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya niya noong hindi pa siya tuli. Kaya't siya ay maging ama ng lahat ng sumampalataya sa Diyos. Kaya kung ipinagbabawal pa ng Diyos ang pagtawag ng ama bilang pagkakilala na ama ng bansa o pagkakilala bilang ama ng pananampalataya, hindi na sana ginawa ng Diyos si Abraham na ama ng bansa at hindi na niya ginawang ama ng pananampalataya ang mga apostol. Sa kabilang dako naman, kung tama ang mga protestante sa kanilang pag-uunawa sa sinabi ng Panginoon sa Matthew 23 verse 9, bakit tinawag nilang ama ang asawa ng kanilang ina? Kaya mali ang mga protestante sa kanilang pag-uunawa sa sinabi ng Panginoong Hesus. Kaya malinaw din na kalooban ng Diyos ang pagtawag ng mga Kristiyano sa mga pari na ama or father. So malinaw po, mga kakuya, na talagang biblical talagang ating nabasa ngayon na mali talaga ang mga turo ng ibang sikta na walang iba kundi talaga out of context po sila. Kung baga, mga kakuya, mag-ingat at magsuri po talaga tayo sa tunay nating pananampalataya para hindi po tayo madinggoy sa ibang pananampalataya po. At God bless at mabuhay po tayong lahat po, mga kakuya. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.